Okay, maayong buntag sa tanan. Buntag bro. Buntag. Happy Sabat sa tong tanan. Mindanao. Luz Miminda. Akala ko kasi yung Luz Miminda bagong kasama natin, brother Renz. Yung pala ay Luzon, Visayas, Mindanao. So magandang umaga po. Tanghali na pala. Sorry, hapon. So happy Sabat sa lahat. So dito po ngayon yung pamilya ni Brother Bong. Kasama ang kanyang mga anak. Salamat sa Elohim at tayo po ay nagkakatipon at makapag-share po tayo ng ating mga pag-unawa tungkol po sa realidad ng buhay at pagsamba sa Diyos o pagsamba sa Maylika. So ngayon po mga kapatid, mapag-aaralan po natin ang Corinthians, yung 2 Corinthians chapter 7. Kasi po kagabi, yun po yung schedule natin, regular natin schedule, no? Every Friday ang Corinthians. Kaso nga po ay nagkaroon tayo ng ibang activity na na po tayo sa oras. Napag-ano nga po natin na ngayon po natin i-discuss itong Corinthians chapter 7. So ang napag-aralan po natin sa nakaraan, yung chapter 6 po ay tungkol po yun sa grasya. Yung grasya na ating naibahagi, pag-unawa po natin sa grasya na natanggap ng tao ay magkaiba nga po yun sa grasya na naituro po sa atin sa pinagmula nating mga katuruan, no? Kasi Brother J, yung grasya, yung natanggap. Kasi natanggap mo ang grasya. Ngayon, ang kailangan nating kailangan nating tuklasin kung ano yung grasya. Kasi madalas pag sinabing grasya, ay, naggrasyan ako ngayon nagkapera ako ngayon. Yun ang nagiging kasi hindi nagkaroon ng clarity kung ano yung grasya at pinagpala o pagpapala. So, mayroon po yung kategorya na katulad ng utos at batas. Mayroon siyang kategorya ano ang utos at ano ang batas. Itong grasya at yung pagpapala, mayroon niyang kategorya sa ating napag-aralan last Sabat. Ang pagpapala ay resulta yan kung paano nag-respond sa tinatawag na grasya na ibinigay. Sa Katoliko, sa Roman Catholic na pinanggalingan natin na pananampalataya, partikular po yung ating mga ninuno, Brother Bong, sa pag sinabing grasya. Sabi ng mga ninuno natin, mga lula't lulo natin, pag nagpapayo yan sa atin, no? Sasabihin niya na gumawa ka ng mabuti at makitungo ka sa iyong kapwa upang ang grasya ng Diyos ay sumasa iyo. Yan pa man ay kailangan nating maintindihan. So, yung nating na pag-aralan nung nakaraang Sabat din, yung Corinthians chapter 6 po ay ang grasya nga ay hindi yung pagpapala, kundi yung pagpapala, resulta po yun kung paano tayo nag-respond sa grasyang natanggap. So ang grasya ay natanggap ng tao nung simula pa, nung ikay iniluwal sa mundong ito ay nakatanggap na tayo ng grasya. Amen. At ayon sa ating pag-uusisa, yung grasya po yung sakit na pakiramdam at takot. Amen. At naatin po yung ipaunawa. Dahil kung wala yung takot, wala po lahat ng mga invention ngayon ng tao na kung saan nakakapagpagaan ng ating pamamaraan ngayon sa pamumuhay. Di ba po? Amen. Ano ba ang dahilan ng iyong pagsisikap? Ano ba ang dahilan ng lahat ng ginawa ngayon? Dahil sa takot at sakit na pakiramdam. So, yung sakit na pakiramdam, kung ating titingnan po, mga kapatid, nung ang bata ay inilwal sa ina, umiyak na siya. Pinaka nakita po natin, kung si Bisaya pa, Brother Renz, inamban nga kwentada ba? Doon na siya ay nibati siya o kasakit or kahadlok. Dawi sa di-express sa bata, ang iyang panginahanglan nung humilak siya. So, sakit, sakit nga pagbati or kahadlok. Mao na ang sugo sa Ginoo ingon siya, ang sugyot ni Solomon, ang kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa kaalam. Yung takot sa Panginoon ang pagsimula ng karunungan. Wala siyang muingon nga kadloki ang Ginoo bagmalamon ka. Lahi na siya, di ba? Mingon ka kadloki ang Ginoo bagmalamon ka, kinahanglan kang makaila sa Ginoo nga sa iyang
unsay iyang kanang kayang buhaton. Kunya mura po siya og separate sa imuha. Kung may kahadlok yang Ginoo, pero miingon siya, ang kahadlok sa Ginoo mo'y sugdanan sa kaalam. So ang kahadlok diha ng daan. Ug mao nay pinaka-foundation sa tanan nga nahimo sa tao karon sa kalibutan. Amen. Mao na ang grasya sa Ginoo Amen. naghatag sa ato. So kung unsaon na to pag-respond ang kahadlok na diha ng daan sa ato, unsaon na to pag-respond sa ang sakit nga atong bation during sa communication nato sa kada adlaw sa atong matag isikaingon, no? Diha ang quality sa atong response mo matter ang mahimo nga gitawag og grasya. Amen. Kung aware ka kung unsa ang grasya, ang mahitabo sa imo reward, ang katong outcome ato mahimong reward. Pero kung wa kay kahibaw, ang matawag na siya sa termino gaba. Di ba? Matawag siya gaba. Kaya mo kakahibaw, gabaan ka ito na. So padayon ta mga igsoon, no? Pahinumdum na to sa tanan mga kaigsuonan. Paalala po natin sa lahat ng mga manunood po. Ang Corinthians po ay hindi po ito by chapter po na isinulat ni Pablo na isang chapter. Separate ba? Separate by chapter. Ito po ay simula chapter 1 hanggang pinakahuling chapter sa 2 Corinthians. Isang sulat po ito ni Apostol Pablo sa kahila ng Corinthians. Itong Corinthians ay isang syudad ng Greek noon. At ito'y natayuan ng pananampalatayang Messianic noon. So, ngayon po ay ang pag-aaralan natin bilang karugtong ay tungkol sa kabanalan. So, basahin po natin yung verse 1 ng 2 Corinthians. So, ito po ang sinabi dito, mga minamahal, yamang ipinangako sa atin, ang mga bagay na ito ay alisin natin sa ating sarili, ang lahat ng nakapagparumi sa ating katawan at ating espiritu. Sikapin natin mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. So, kuhaon ang tanan nga nakapahugaw sa lawas o sa espiritu. Mo'y ipakuha. Ang sugyot ni Apostol Pablo, yung kanyang payo, Brother Renz, Brother Bong, Brother Jay, ipakuha ang kaning kahugawan. Doon ay existing interpretation na ini ang mga Messianic, no? Mga Judaism. Tuod man gikan man ta diha mo nga makahatag ta og kanang unsay pananaw ug unsay estado sa ilang pagtanaw ani. Pag muhisgot nga ni kabalaan sa lawas, ang gitumbok dayon nga gipasabot ni Apostol Pablo sumala sa Messianic o Judaism nga pagtulunan may igsoon nga nagtumbok ni pagkaon o pinakauna diha nga gitumbok ang baboy. So, tuod ba sakto man na? Sakto man na. Pero ato ning masabtan karon kay ang pinaka tumoy man ang purpose sa paglikay aron mahimong balaan. So karon mo rest ang pangutana, Brother Jay, sa imong pagsabot sa una sa imong pagtulunan sa una kanhing neto igsoon nag-eskwela pastor may igsoon ato ni pangutanon unsay pagkabalaan nga gitudlo sa iyahang relihiyon nga or ino na tog sekta sa iyahang pagka-Christians unsay pagkabalaan definition nga gihatag sa Bible School ani kay duha man ning ato igsoon nga nakapag-Bible School Brother Renzo o Brother Jay atong paminawon lang idea may igsoon aron ato sang mapasabot ngadto sa atong mga mutan-aw nga makakita sad sila ba o makadungog sad sila nga wala dili tayo inosente sa ilang pagkasabot unsay balaan. Okay, sa akin naman, yung pagiging banal is yung correct me if I'm wrong, yung correct term is huwag kang magkasala. Huwag kang gagawa ng kasalanan. Manatili kang banal, manatili kang walang dungis. So, ibig sabihin, para manatili kang banal, huwag kang gumawa ng kasalanan or wag kang magkakasala o magkakamali. Kasi pag nagawa mo 'yon, X ka na doon. Wala na sa iyo ang kabanalan. Ngunit dahil sa pangako na namatay ang Mesaya sa krus, yung dugo ang binayad kaya 'yon ang tumubos kaya yung pagiging banal para bang dahil ito connected ito sa grasya ngayon ang pag-uusapan natin na may
may kailangan gawin ng isang mananampalataya na kailangan, dapat huwag kang magkamali at huwag kang magkasala. Yon ang perception ng banal. At dahil sabi nga, magawa ba yun ng tao? Hindi ka ba talaga nagkakamali? Hindi ka ba talaga nagkakasala? Ang sagot ng tao, nagkakamali o nagkakasala. Ngayon, paano? Sa dugo ng Misaya. Paniwala. Yung paniwala sa dugo ng Misaya, yun ang pagiging banal. So, yun po ang umiiral o umiikot na napag-aralan ko noon nung nag-aaral ako kunwari pastor ko, no. Ngunit para bang lagi na lang ang pantapal sa lahat ng pagkukulang ng tao, lahat ng pagkakamali ng tao, lahat ng pagkakasala ng tao, ang laging pantapal doon, Ang dugo ni Kristo. ang dugo ni Kristo. Ay, dugo sa to. Sabi ko, ang nangyari kasi parang naabuso na. Amen. Yun ang term na sabi ko, pwede naman lang palang gumawa ng kahit ano. Nandiyan naman pala ang dugo ng Bisaya. So, may utos dyan. Kasi may utos naman, kung hindi ako nagkamali, sabi nga doon, be holy because I am holy. So, utos yun. Paano yun? Nung pagdating ng Misaya, palang sulbad ang problema. Yeah. So, yan ang pagkakaintindi ko dati kung ano yung kabanalan. Kabanalan means huwag kang magkasala, huwag kang magkamali. Kasi pag nangyari yon, marumi ka na. Buti na lang dumating ang Misaya. Okay, so, atin namang sa edad ni Brother Bong, sa haba ng yung experience ba? No? Hindi lang tayo base sa Experience. kung ano yung pagkakaunawa niya sa kabanalan na noon na sabi nga, pag kinabungbalaan, espirituhan. Sa akin naman, bilang dating Roman Catholic, yun na nga, dapat huwag kang magkasala. Tapos, yung ipakita mo sa tao na religyoso ka ba? Oo. Panay attend ka ng pasok ka ng simbahan. Tapos yung magsalita ka, bawal yung magsalita ng hindi ka aya-aya. Dapat malumanay. Oo, malumanay. Yung iba, yung Yung pamalikas, oo, yun. Huwag kang magsalita ng na cursing word. oo, Mga panunglo. magtunglo ka kuno sa imuhang isig ka tao. Sumpa. Oo. Sa umang na may taga Bohol ba nga magkita mo ana ang taga Anda Bohol, yun yung nagkita. Pwede magkita ta Brinson, ako'y taga Anda. William Barok namatay, kumusta naman ka? Ana na ilang kumusta? Oh, William Barok namatay, kagwapo na ba nimo? Kulira kang dako. Kulira. Kapag yun nagkulira. saan man na? Huwag magkabalaan. Ano na nila? Sa ila mo na kamusta nila? Greetings nila. Uy! William Barok. Wala pa'y kulira. Na si atay, uso kay lang ito. Mana sa ila? Kulira ka bang jawa ka? Oo, ana dito may zone. So, ito yung mga nakolekta natin, no? Galing sa Bible School na pangunawa at galing sa medyo mahaba-haban talaga experience, no? Dahil itong Christian Roman Catholic ay ito naman yung pinaka-general na General yan eh. nasa ating lipunan na napakaraming mga tao nandun eh. Wala po tayong pag-aanuhan, mali sila. Wala po yung atin po ngayon is share po natin kung ano ba talaga yung pagkabanal. At base po sa inyong sentido komon ba? Maririnig niyo yung aming ibabahagi, kayo na po ang kung sa kwan pa kayo na magtimpla mismo, kayo na mismo ang magtimpla mismo sa narinig ninyong impormasyon. So,
sabi nga ni Brother James, sa kinukot niyang verse kanina, yun ay nasa Leviticus 19 verse 1. Pag kinabuhi ka mong balaan, kaya ako balaan man. Sugot niya sa Ginoo, sumala ni Moises. Karon mo sa punto dira ni Apostol Pablo, di kaye iwasan ang lahat ng pagkakarumi sa katawan at sa espiritu. So, nung ating binasa, nabasa din natin, no? Lalo na mga Bible scholar, lalo na mga kapatid natin, no, na basa talaga sa Biblia, na wala pong perpektong mananampalataya or sabihin na natin mga tao dyan sa mga malalaking tao sa kasaysayan ng Biblia na hindi nagkasala. Amen. Mismong sinabi ni Solomon na ang lahat ng tao ay nagkakasala. Mismong sulat ni Sirach, yan po ay nasa Deuterocanum book. Wala po yan sa Protestant Bible, no? Nasa ano po siya, Catholic Bible. Yung Book of Sirach. Nandyan po, sinabi rin po dyan na ang lahat ng tao ay nagkasala. Mismong si David, sinabi niya na ang lahat ng tao ay nagkasala. Dito tayo malilito, kapatid. Dahil sinabi din ng ibang parte ng Biblia na si David ay banal at walang kasalanan. Ngunit, hayaga naman, sikat ito na storya eh. Asawa ni Urias na kanyang sundalo ay kanyang kinuha at siya mismo ang nagsagawa ng plano na ilagay sa gitna ng labanan si Urias at Iwan at upang hindi mamatay. So, sa madaling salita, pinatay niya si Urias at kinuha niya si Bathsheba. Pero bakit may mga part sa Bible na nagsabing si David ay banal? Na kung saan sa definition na ibinigay ng ating kapatid kanina, mula Bible School yun, mula Bible School, nang sabi ang pagkakabanalan ay hindi magkasala. Yun ay yung hindi pagkakasala ng tao. At ayon naman din sa aking pangunawa, no? Dahil ako, Christian din ako, produkto din ako ng Christian na pamilya, mga protestante, pastor, pastora, mga ganun po. So, ang pagkakaintindi ko, ang pagkabanal na itinuturo, habang ikaw ay papasok sa reliyon, no? Kaya nag-i-invite yung reliyon, nagbibinta ng method. Nagbibinta ng method upang ang tao ay maging banal. Tuturuan ka niya sa pamumuhay, kailangan magsamba ka during weekly service, overnight prayer, Sunday service, Bible study, upang maiproseso mo o maiproseso ng tao ang kabanalan upang ang tao ay dadako doon sa langit. Dahil pag ikaw ay maging banal, ay saka ka makakaakyat ng langit. Ang po ba? Amen. So, yun po yung pagkakaintindi ko, mga kapatid. Ngunit, kung ating i-analisa ba, lahat ng tao nagkakasala, paano makakapunta sa langit? Yun, sinabi ni Brother Renson, sa Romans, sinabi ni Apostol Pablo, lahat ng tao nagkasala. Nakabsan sa himaya. Huwag makatog langit. Hindi, may Misaya naman eh. Ay, yun na nga eh. Ayun ang dugo. Yun yung tambak ni Misaya. Yung payo ng Misaya, sabi sa Mateo, sabi niya, kung ang sanhi ng iyong pagkakasala ay ang iyong kanang mata o yung kanang kamay, kanang paa. Kung mata man yun, dukutin. Kung kamay, putulin. Kung paa, putulin. Paano yung leeg, Brad? Putulin. Kung ang pusin yung kapili, okay, Tama lang, putulin yung hunong ni God. So, laktod nga pagkasulti, may sono ko ito bisayon. Kailangan, Brad, na banggitin yung pangalan. Yung pangalan talaga, importante. Oo. Yung pangalan. Banggitin ang pangalan. Kaya may mga pag-aaral na kaya daw hindi nakamit yung kabanalan dahil hindi tayo tumugma sa pangalan. Yung verbal na pangalan na binibigkas ng tao kapag siya'y nananalangin. Yun na nga, pag ipurso natin yung pangalan na binibigkas na pangalang Yeshua man yun, Yahweh Shai man ron, Yahweh Shai man yun, o Jesus man yun, o anumang pangalan na iyong sinasambit habang ikaw ay nananalangin, kung yung nabibigkas ang may isang tamang pangalan na bibigkasin at yun lang ang papakinggan ng Panginoon upang ikaw ay maliligtas. Kung Jesus yung pangalan, Hebrew man yun o ano man yung pagkabigkas, anumang bawal na yung ilalagay sa Hebrew alphabet, delikado po yung ating mga ninuno. Ika nga sabi ni Brother Renson na wala pa yung pangalan na yon. So, ang kaligtasan sa
nasaklaw sa pangalan ng Misaya ay nagsisimula nung siya sinilang. The rest nun, nung sa hindi pa siya sinilang, nasa ano pa, nasa Nalan boy yun. yung parang Walang winta yun. nasa ano pa, napahiring pa ba? Pero kay gikonfirma man jud ni Apostol Pablo dia sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12 way laing ngalan. So gisirad-an jud kung atong literalon maigsoon, kung ililiteral po natin sinaranga doon na wala ng kaligtasan yung hindi umabot sa pangalan. Kung ating ililiteral, pero hindi na ayon sa ating naipaliwanag, hindi nga literal yung pangalan. Amen. Yung pangalan po is repetition po yon na ibig sabihin po ay yung ginagawa. Tulad na lang ng ating ibinigay example, isang tatay, matuwid na tatay, at mayroon siyang anak, barmbado. Ang sabi ng kanyang, yung tatay may mga kaibigan. Nakita yung anak ng magbuting tatay na gumagawa ng katarantaduhan at sabi ng kanyang mga kaibigan ng kanyang tatay, Dong, or dinungisan mo yung pangalan ng iyong tatay. So ibig sabihin, hindi yung pangalan literal ang inutukoy doon, kundi yung reputasyon ng kanyang tatay na gumagawa ng kabutihan. Amen. Kahit po ngayon, maiintindihan po natin kung di natin ipapairal yung litra por litra na pangunawa habang tayo ay nagbabasa ng Biblia. Amen. So, kung sa grasya, kung ilitra por litra po natin, sirado po ang kaligtasan. Sarado. Sarado po ang kaligtasan, mga kapatid. So, kasi pag sinabing banal, perfect. Ang perfect, Without blemish. walang dungis. Og sa Bisaya pa, walay kunot, buling, umansa. Patay, wag yung bisay gamay. Tumuog ang bulawan bro. I-purify din ko, no? So kung inana man gani, ikaw mismo karon sa imong kaugalingon, tayo mismo nakakaalam, marami tayong pagkakamaling nagawa. Amen. So, mahirap po gawin yung sinabi, o mahirap kung tayo ay makadako o makakalapit sa kabanalan, o yung kabanalan ay magawa natin upang tayo makalapit sa Diyos o sa Panginoon. So, didiretsuhin ko na po yung kabanalan. Ang kabanalan sa Torah community na pangunawa ay yung tumatanggap sa pagkakamali. Yung Amen. perfect. Amen. Example, nagkakamali ka. Nung nalaman mong mali ka, gumawa ka ng pamamaraan upang yun ay itama. Amen. Okay po? Ang kabanalan na tinutukoy po ito, sabi ng Torah, sabi ng Leviticus chapter 19 verse 1 na magpakabanal kayo dahil ako'y banal. So, utos yun. Kung sa kasalanan na yung nagawa o pagkakamali ay iyong itatama, Amen. doon mo makikita yung essence ng Torah. Amen. Dahil ang sabi nga ni Moises sa Deuteronomy 30, hindi ito mahirap sundin. Ang ibinigay kong utos, hindi mahirap sundin. Ngayon, kung ilalagay natin na yung pagkakabanal na inuutos ay papagawa sa atin ay bawal magkamali, mahirap o madali? Mahirap. Mahirap yan. Yung bang napakahirap? Pero kung yung pagkakamali ay yung itatama, mahirap o madali? Napaka. Pero kapag naugalian na po natin na pag nagkamali, ito yung totoo mga kapatid, no? Pag nagkamali tayo, nahihiya tayo. Umiiral yung, umiiral yung pride. Yung pride. At dididiktahan ka ng iyong pride na tabunan ang iyong pagkakamali. So mga kapatid, yung pagkakamali na nagawa ng tao, pag lalo pa bro, isa kang sabihin na natin kilalang tao at may pinuprotektahan kang pangalan, reputasyon. Ngayon nakagawa ka ng pagkakamali. Ayaw mong parang naglalaro habang nangyayari kasi yung nagawa yung pagkakamali ay nakita mo sa iyong isipan, may dalawang nag-aalsa dyan sa isipan natin na itama ko ito o tabunan ko ito. Amen. Kung naaalala po natin yung Cain at Abel, sabi ng Panginoon kay Cain, huwag kang papaalipin sa kasalanan. Ibig ko sabihin yung sabi niya, ang kasalanan ay nakaabang sa iyong biguan. At pag ginagawa mo ito, ikaw ay aalipinin ito. Yun po yung kailangan maintindihan ng tao na habang nasa analysis yun siya,
na nakita niya yung kanyang pagkakamali, ay ihakbang na niya ang kanyang paa para itama yung nagawang mali. Amen. Dahil anytime, pwede kang lamunin. Pwede kang lamunin para siyang halimaw. Yung pride, halimaw yon, nalalamon sa iyo upang tabunan mo ang iyong pagkakamali. Di na tayo lalayo sa relasyon mismo. Sa couple. Sa couple. No? Naay nahimo ang usa nga makapahiubo sa usa. Sa asawa, urang asawa, nakahimo og makapahiubo sa bana. Samtang nahitabo ni maulaw man siya nga kanang moangkon nga sayop siya. Kay makuhaan o iyang reputasyon ingon nga isog nga bana. Di ba? Ana man na. Ulaw siya. So iyang buhaton, iya i-blame. Ngadto sa iyang asawa. Murag ina niya panghitabo. Ako kay lalaki man ko sa una pod. Oh, na gani mao. Ay saba dia. Na gani mahabilin oh. Ako yung nakabilin yung awa. Isugo mo kunin mo glain. Oo. Wa pa kunin mo sugo di ta to mahibilin. Oh, ana ba? May nagmana sa'yo talaga, Brad. Mga ana ba mga rason no? May kay mo rason. May kayo marason eh. Kana bitaw mahadlo ka mo angkon nga wa ka para bang takot ka sabihin na ay sa tugos. Sa jud ko pasayloa jud ko nahabilin ko sadyang mingon kag pasayloa ko bisan in front ni sa laing tao una nga gisulti na nimo ang pag-ingong pasayloa ko diri sa imong kaugalingon. Amen. Kanang giingon nga kanang forgive yourself bitaw pasayloa pagpasaylo sa imong kaugalingon mo na pinakalisod buhaton. Kay pwede nga makaingon ka ngadto sa musik tao pasayloa. Tres ko lang. Pero sa imong kaugalingon kung di ka kaibaw mo proseso ana adi na may kabot. O bitaw nang naimingon nga ipasaylo ko sa Ginoo. Nangayon ako pasaylo sa Dios. Akong pangutana mga igsoon, kung sabihin mo na pinatawad ka na ng Dios, akong pangutana kinsay mag-validate. Nagipasaylo na ka sa Dios. Sa may musulti. Kinsa may mo pamatuod karon nga ang imong nahimo nga sala nga imong gipangayuan man ka nagpasaylo sa gingon nimo Dios. Di pasaylo na. Kinsa mo validate? Kailangan may siliyo yan, Brad. Naisinyo silingan, dagkong eskwelahan, presidente, o purok leader, o kapitan, mayor. Nagipasaylo na kas Diyos. Hirap yan ha. Mahirap. Walang witness. Pero ang pinaka-witness talaga, Brad. Yung sarili mo. Kanang pag-ingon mangayo kag pasaylo sa Dios kung sa modernong termino nga atong nadungog karon mga igsoon sa modern na termino ating naririnig ngayon mo nang giingon nga forgive yourself. Sa iba mo kaugalingon. Kung ang pagpasaylo sa kaugalingon may pagkabalaan. Kita kag sayo. Pasaylo ada yung kaugalingon. Ano si Pierre? Tama. Puno ng sayo, dayon sayo. Ang kuno ng sayo, himuon ang insakto. Sakto. Tama. Gagawin. Sayon kay ni siyang isulti na to may son. Mao ning atong gisgutan kay lisod jud ni siyang buhaton. Ngano man nabatasan na nato ang pagpakaron inon. Madali itong sabihin ngunit mahirap gawin kaya ating pinag-usapan ito ngayon. Amen. Dahil nakaugalian na natin ang mapagkunwari. Termino paskara ang Bisaya kanang gitawag ni siya og saligkapaw. Saligkapaw. Di ba? Amen. Isud kayo ning pagpasaylo. Na ako yung experience ani i-share na ako di ko maulaw ni Megson nga i-share ko ni Tagalog. oh, isud sa Tagalog pinakalit pa no. So, yung experience natin no mga kapatid, dati po alam po natin na nung nagsimula po ang Torah community, yung Sabat po natin is yearly. May tinawag na yearly reckoning Sabat. At nagbago-bago. Nagpapago-bago po ito Every year. At ang nanguna po noon sa plotting, ako. So ako yung talagang walang tulog noon na talagang siyempre gusto ko talagang itama kasi may desire yun na musimba yun sa Ginoo ba. Yung desire ko talaga is sumamba sa Diyos at sundin yung Torah at kung ano yung
pitsa ng kailan i-celebrate yung pista na sinabi na pagkakatipon na sinasagawa ng mga ninunood, eh, doon ko talaga gagawin. Hindi talaga ang pinaka-desire ko mga kapatid. Kaya, inano ko talaga yung plotting. Gugul ako ng oras noon, hindi araw o linggo, buwan. Ilang buwan, hindi ko yan inano talaga na hindi ko yan halos tinulugan yan nang mag-plotting ako. So, nung nakita ko na tama yung confident ako ba na tama na yung plotting ko. Ito na yung pinakatama na yun. Madaling salita mga kapatid, mayroong nag-post na the true Sabbath is Saturday. Dahil kilala kong nag-post na yun, sabi ko, gusto niya subukan kung paano ko na-confirm na itong Sabbath na pinanghawakan ko is tama. So, ang batasan ako sa unang minsan, yung ugali ko, pag nakita ko yung explanation niya, at hindi ko gusto, para magiging patas, kunin ko yung explanation niya. Talagang aralin ko, ba't na nagkaganon yung pagpapaunawa niya. Aaralin ko yun. So, inaral ko isang gabi. At nung inaral ko yun, inihanda ko yung mga point niya, kung kaya ba't Saturday yung Sabat. Ganun din, versus Brother Bong, dalawa yung ko dito, akin, sa kanya, sagutan ba? Alam ko na, ang ginawa ko ba, patas ba? Kung paano ako mag-defense dito sa akin, ganun din ako mag-defense sa kanya. At sa bandang dulo, dito talaga mangibabaw. Nung nasa, kalagitnaan na, napansin ko na tagilid na yung ko. Tagilid na yung reasoning ko sa pabor sa akin. Yung tagilid ko Nung napansin ko na tagilid ako, huminto ako, sabi ko, parang nagkamali yata ako. Nagkamali yata ako sa Sabat. So, sabi ko, kailangan kong maintindihan kung ano ang gawin. Kailangan ko magdesisyon ngayon dahil habang nangyari yun, naalala ko yung kasalanan ay nag-aabang sa pintuan at baka lalamunin ako. Kasi kung hindi ko sasabihin sa kanila na o sa lahat ng kasama na ang Saturday is hindi talaga yung tama, no? At yung Sabat na itinuro ko, yun talaga yung tama. Wala namang magiging problema kasi kumbinsido naman yung lahat ng kasama, di ba ko? Tama. Gano'n naman. Sabi ko, pwede ko itong tabunan. At kung sa reason naman, pwede ko naman itong ma-justify. At hindi naman ito mahirap dahil naniwala na itong mga kasama ko. Pero alam ko sa loob ko na tama to. Tama talaga to. So, ang ginawa ko para hindi ako lalamunin, nag-message ako doon sa in the group at tinawagan ko ang ilan at sabi ko gusto ko mag-usap tungkol doon at sinabi ko sa kanila, hands off na ako dito. Ayaw ko nang nakita ko may mali dito. Ayaw ko nang to. Pero kung kayo kaya nyo i-defense ito at gusto nyo i-justify, paunawan nyo sa akin, baka ako nga yung nagkamali. So, gayon man, ginawa ng samahan at lumutang talaga na nagkamali ako. So, napakahirap pong aminin sa mga oras na yun. Mga isang linggo. Umayat talaga ako. Hindi ako nakatulog. Sabi ko, paano to? Nagkamali ako tapos ang nag-aano sa isipan ko na question na yung habang itutuloy ko yung pag-aaral sa pangunguna ko mga kapatid, baka ang tatakbo sa isipan ng mga kasama na habang nag-discuss ako, Brother Bong, baka sabihin, ano naman, ngayon, ang ano mo nagpaliwanag dyan, baka bandang ilang buwan, sabihin mo naman, mali pala tayo. Yun yung naglalaro sa isipan ko mga kapatid, yun yung mga nag-torture sa akin, sabi sa akin, kung sasabihin mo yan ngayon na mali ka, paano na yung bukas? Baka yung mga kasama mag-aalangan na sa'yo. At kukutsain ka ng map na marami na ayan, kasi dating Sabat keeper ako, pero hindi ko talaga ganun kaalam kung bakit yun ang Sabat day. So, baka sa akin lahat ng critics. Sabi ko kailangan kong talunin. Ngayon pa lang kailangan ko tong talunin. Kailangan kong talunin to. Diretso ako. Sabi ko ito yung nakita kong
mabuting gawin. Aminin ko to lahat at magpapatuloy. At simula nun, doon na nag-increase yung pag-unawa tungkol sa ano yung tao, ano yung Diyos, ano yung Yahweh, nung inamin ko yun. At doon ako nag-grow up. At nakita ko mga kapatid na yung kabanalan ay yung pag-amin Amen. sa mali. Amen. Kasalanan. Oo. Pagkakamali. Sampol, David. Si David at ang mga mananampalataya sa kasaysayan ng Biblia ay ganun din ang nangyari, nagkamali at itinatama. Amen. So pinaka-aral po na ating makukuha tungkol sa kabanalan ay hindi po ito sa simbahan o sa reliyon. Amen. Ito po ay sa araw-araw na pamumuhay, partikular po sa ating pamilya. Amen. Anak, ama, ina, anak, asawa, kamag-anak, kapitbahay, mamamayan. Sa relasyon po ito. Kung may napansin kang mali, aminin mo, itama mo. Kung hindi niya kayang gawin na siyang naging sanhi para mahamon pa yung ano ba, para hindi ka makagawa ng mabuti, dito na po yung mag-extend yung ating analysis. Huwag kang pumili na ikaw ang tama. Piliin mo na maging makatama. Amen. Choose to be kind. Piliin po natin na maging kind po tayo. Dahil ang kindness ay, ang dulo po nun ay tama. Ngunit yung tama, hindi ka po sigurado, ang dulo ay tama pa rin. Dahil ang tao ay nagkakamali. Napapansin po natin mga kapatid sa pangaral ni Moises. Sabi niya, ngayon inilagay ko sa inyong harapan ang tubig at apoy, ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Hindi niya sinabi, ngayon itinuro ko na sa inyo ang tama at mali, ang masama at mabuti. Hindi ganun yung term na ginamit. Ang sinabi niya, buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa, apoy at tubig. Ganun po yung pagpipili. At sa atin pong napapansin, habang nasa decision making tayo, wala po tayong nakikitang mali. Habang nailatag po sa ating isipan, kasi automatic yung ating isipan, umaandar yan. Naglalatag yan ng dalawa. Habang nasa decision making yung tao, dalawa yung pilihan. Puro yan. Puro tama? Puro tama yan. Puro maganda. Parang nagkaroon ng option A, option B. Minsan nga, may option C pa yan eh. Maraming option. So, ang nakikita mo, Puro maganda. Puro maganda. Ang pipiliin ng tao yung pinakamaganda. Pero bakit may nag-failure? Bakit may nag-down? Bakit may hindi nagtagumpay? Sa lahat ng larangan, relasyon, lahat. Anak ko. Na kung saan yung pinili mo, tama man. Alam nga naman, may sapat ka naman na pagkakaalam kung alin yung tama na nakikita sa isipan mo, di ba? May sapat naman tayo kung ano. Mekanismo para malaman kung ano yung tama. Pero bakit? Tama man yung pinili ko, bakit nagkamali? Bakit nag-failure? So, ang nakita natin mga kapatid, during sa decision making ng tao, madalasan ang nakita ng tao na pinakamaganda yung tama. At yung kindness, yung makatarungan, yung para sa lahat, ayaw ng tao. Sa totoo at sa hindi, yan ang ating napipili. Pag nakita mo, ang nakakabenepisyo ay hindi lang ikaw, ang pati na yung nakakarami, ang nakakabenepisyo. Sabi mo, ayayab na nila no, makabenepisyo sila sa kungago. Di ba? Imo gito pilion, makabenepisyo sila, pero limpak-limpak yung sa ako. Moto'y sakto para nimo. During sa decision making. Mga kasagaran ng tao na imo. So, karon nga, ngayon po, nalalaman natin, ang kabanalan ay nagsisimula po sa decision making. Sakto. Sa every transaction na ating kinasasangkutan ng ating buhay. Amen. Amen. So, choose to be kind, not to be right. Kasi pag tama yung pipiliin mo, makikipag debate ka talaga. At sabihin mo, basta tama ako, tama ako. Bahala na kung ano mangyari, tama ako. Magpalit na tayo ng mukha. Tama pala. Magdugo. Suntukan na.
tama. Tama pa rin ako. Yun ang Mali na. ginagawa sa debate. Oo. Yung affirmative saka ano, Oo. yung negatibo. Oo. Affirmative at negative. So, ikaw dapat affirmative side. Yes, Gawin mo na kung anong gagawin mo, basta sa affirmative side yun. Huwag At kang saka yung, Kalilipat. yung kalilipat at yung iba, yung sa kabila naman, negative. negative. Negative talaga. Negative talaga. Kasi yun man ang ano sa debate. Para mabalanse. Oo. Ngayon sa ating nalalaman na kabanalan, pagsikapin natin no, sa sarili na yung mga ginagmay ba kanang kunting pagkakamali na nagagawa ay mas simulan natin itama. Amen. Simulan natin itama. Una jud ni magsugod jud ni maigsoon sa kaugalingon. Amen. Kaugalingon, pagmingon tag kaugalingon maigsoon, panimalay, asawa, kaliwat, kamag-anak, diyan. Okay, kung mahimo nimo ang pagkamakyangayon, pagkabalaan, mo man ang pagkamakyangayon. Pag magawa natin ito, ay makikita natin ang glory of Creator. Yung glory ng Creator, yung gingon ba kahimayaan sa mga. Amen. Kay sa ato na nasabtan ba rin no? Kung makahimo kag nindot nga quality nga response din sa tanan nga capacity na nato, anak pod ang sistema nga atong gipuy-an nga mao ang pagkamatarong, mao po yung basihan na magpadala siya diyan. Kung sa quality sa imong paggamit sa paghatag og dili sa kining imuhang capacity, ang katong capacity mo response to siya, katong sistema mo response siya sumala sa imong quality nga gihimo. Katong iyang i-response mao to ang gitawag og ruach hakudis sa Hebrew no, kanang gitawag og Holy Holy Spirit Spirit. nga gitawag pod og kaalam, wisdom, mo na ang gitawag og Kristos. Amen. Kung unsay quality sa atong paghatag, kamantay ka ng eskwelahan, may John. Sa eskwelahan usay maestro, usa ka buok lesson nga gitudlo. Inag-exam, lain-lain to ba? Isang pamamaraan ng pagtuturo. Isa lang yung nagtuturo, isa lang yung itinuturo. Iba-iba po. Nung inilagay ang pasulit, ibinigay ang pasulit, iba-ibang sagot. Tapos sinabi, God is faithful, tapat, at patas. Patas, ba't hindi na nakakasagot? Parehas man sila may Diyos. Ba't di parehas ang sagot? Kasi yung Diyos nga, mga kapatid, sa ating naunawa, ano? Ang lahat ng tao ay gagamitin ng Panginoon. Kung paano ginamit ng tao ang Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ay hindi po nasa langit na nakatingin sa atin, sa ating mga ginagawa, at kung nagustuhan niya, ang ginagawa natin ay papadalhan tayo ng grasya o pagpapala, no? Kundi yung Diyos ay yung sistemang pinanahanan po natin ngayon kung bakit tayo umiiral sa oportunidad ng buhay, at kung paano natin ginamit ito, yun yung basihan niya upang ipadala niya yung sinabing Ruach HaKodesh. Kung ano yung quality natin, yun din ipadala na ibibigay niya. Kaya yung mga student, lain-lain yung answer kasi iba-iba may yung pamamaraan na sa buhay. Kaya iba-iba yung answer kasi yung Diyos nagtatrabaho base sa ating performance. Amen. Nung tinanong ako nito mga kapatid, 2 years ago, hindi ko talaga nasagot ito. Nung tinanong ako nito, isang elder po ng Cebu. Bro, ito yung tanong ko na tagal ko na itong tanong na walang nakakasagot bro. Sabi niya, bakit sa paaralan, isang maestro lang, isang lesson lang itinuturo, ba't iba-iba yung sagot ng estudyante? Kumingong kaglayan na ikutok, tingnan ko siya nga ano lagi. Nga pareha man ang tao, utok no. Naman, pareha man kapasitan, pareha man sila nadungog. So anong lain-lain maging interpretasyon sa ihatag nga pagtudlo tungod kay ang response sa espiritu, ang response sa sistema, ang response sa Diyos
kung unsay quality sa imong paggamit sa imong kaugalingon, apil na diha kanus ka mangihi, kanus ka dahil pag-response mo sa sugo sa lawas, response mo sa panginahanglanon sa lawas, kaon, apil na diha ang kinatibuk ang resulta na maoy iyahang ibalik sa inyo. Mo nang giingon, God is faithful. Kay kung giunsa nimo paggamit siya, giunsa nimo nga naglihok ka diha ibabaw sa iyang sistema, paano ka gumagalaw dyan, ibabaw sa sistemang pinananahanan natin bilang pinapairal tayo dito sa sistemang inilagay ng ipinapairal ng puwersa, ay yun ang magiging tayo. Amen. Yun ang magiging tayo. So, kabanalan ay pagiging kind. Amen. Lisod kay o ang kindness i-practice. Tungod kay na batasan na nato ang kanang salingkapaw pagkatig pakaranginon. O nabatasan na nato ang pagkabintahuso. Muto kag sa dili mga igsoon ang tao bintahuso oportunista gyud ang tao. Amen. So yan. Pag makalamang lang ng konti, Bira gina. hindi na gina. Mao na ang batasan sa unod. Kay para sa tao kung makahay mo siya kaangayan alang sa tanan, murag kansi siya. Which is ang pagkamakiangayon maoy bugtong pamaagi nga gihatag sa Ginoo aron ang tao magmalipay. Amen. Ang tao gusto kayong manlinguha, manlamang sa kapwa Badelbong para magmalipayon. Tinod! Ito. Ang tao gustong-gusto manlamang sa kapwa upang makakuha ng benepisyo doon sa kanyang panlalamang para siya maging maligaya. Ngunit, malabong mangyari dahil iisang paraan lamang ang tao ay maging maligaya. Ang tahakin ang daan ng Diyos. Amen. Which is, yun yung patas at makatarungan na kapamaraanan. Amen. At yun yung kabanalan. Dahil sa patas at makatarungan, kung nagkasala ka, nagkakamali ka, hindi mo ginawa ang pangunahing dahilan na ginawa mong itama ang iyong mali ay hindi para sa tao. Skandali na yun. Sarili. Ano po ba? Amen. Hinanglan ni nato mga igsoon nga isilsil sa atong alimpatakan sa atong mga anak. Amen. O ang pinaka-epektibong pagsilsil dili sa pagsulti. Dili sa pagbuhat. Amen. Naidaghan mga kaigsunan nga kanang Katoliko ba? No? Okay, sa atong Christian pata Brother J, pag makakita tag atong tanaw sa mga Katoliko, biligid malangit. Now nga. Hindi mga tawhana, mga pagano, biligid malangit. Huwag nila itong tanaw. Simbag Diyos-Diyosan. Okay, simbang Diyosan. Pero ang ilang mga anak, mga buutan, saktong pamatasan, tayong pagkamatuto. Kung sa bang pagkakabua mga bunagin, Anak ng pastor. anak ng pastor, mga mananap. Totoo yan, eh? Kasi meron akong mga na kahalubilo noon. Sabihin natin kung nakilala na. Anak ng pastor. Sakit sa ulo. Kasi parang bang kasi lahat ng ginagawa ng bata, lahat ng kabaliktaran kung ano yung sinisermo ng tatay doon sa pulpito. Kasi ang ginawa ng bata, bakit bawal? At hindi ipaniliwanag, bakit bawal? Kaya ang ginawa ng bata, through curiosity, sinusubukan niya ang mga bagay na pinagbawal para malaman niya. So ang nangyari, edi minsan pasok sa kulungan. Pero yung mga tao nandoon sa mga sekta na dahil ang nakikita ko ngayon, halos lahat ng sekta ang para bang pinandidirian ng lahat ng sekta ay ang Katoliko Romano kasi nagsamba ng Diyos-Diyosan. Di ba? Pero nakita ko minsan kung sino pa yung nandidiri, doon pa nangyari yung mga bagay na kadiri-diri sa kanilang pamamahay. Yun yung naging question ko noon. Yun yung naging question ko noon. In terms of blessing, Katoliko ba?
balan mo yung tuloy mo. Ako tong! Amen? Pero mga igsoon, kung magkinabuhi ang balaan, kanang giingon nga makasaka ka sa langit, mao na ang satisfaction. Amen. Amen. Kaya bisan ang kanang satisfaction sa tao, ang langit nimo dili langit sa uban. Amen ba? Amen. Di ba, Bargo? Ang langit nila, dili po nimo langit. Di ba? Pero kung doon ay usa ka espiritu nga naglihok sa ato, tama na to karon may soul. Posible nga ang imong langit mo langit. Amen. Kay kining langit na may termino diha Hashemayim. Kanang pag mayon ka Hashemayim sa Hebrew mga igsoon, sabihin mo Hashemayim, plural po yan. Ibig sabihin mga langit. The heavens. Kung mayon ka na, buti pa sagot, plural din ang langit. Ganun na plural man. Dahil yung langit ay yun yung satisfaction ng bawat inaasam. Bawat pag-aasam may satisfaction. Amen. Kumbaga, Brad, ang asin at ang litson, ang kumakain ng litson, masasabi niya, ayun ang langit niya. Pero yung kumakain din ng asin, dahil na lagyan yung sikmura, mararamdaman pa rin niya yung langit niya. Langit na. Makakain ng ako. Kakain na. Kain Masaya Okay na. na ako. Masaya na ako. Kahit asin lang. Kahit asin lang. Masagot mo ng tao. Kaya satisfaction niya masudlan. Nagsabihan. Diba? So ang langit, mga igsoon, ayaw. Ako, minun ko ha. Sa ako. Gikan sa kuhan. No? Ayaw mugtuo. Matuan ni dito. Ang langit, dili na ipapati sa tao. Yung langit, mga kapatid, hindi ito ipapadama ng may ika. Matapos ang tao mamatay. Matapos ang tao mawala sa katawang ito. Ang langit ay mararamdaman ng tao habang siya ay nasa katawang. Amen. Gumawa tayo at magpakabanal at pag nagawa natin ang pamumuhay na may kabanalan, langit ang madarama. Amen. Sulayi bagog hinulsol o sulayi bagod og kanang tabon-tabon ang imong sala. Di ba murag impierno imuhang pamate? Amen ba? Kanabi taw kay gitago. Kamahimutang. Di ka may mutang. Ay, murag na ikaw rin kahimog impirno sa mong kagalinon. Amin po ba? Amen. Gumagawa ka ng sariling impirno. So, ibig sabihin, yung pagpapakunwari o hindi patas na pamamaraan na ipamumuhay ng tao ay impirno yun. At ang pamumuhay ng kabanalan, ibig sabihin yung pag-amin sa mali at itatama at paninindigan ang tama sa pamamagitan ng tapat na at dalisay na hangarin upang gawin ang tama at makatarungan para sa lahat, langit po yun. Amen. Kanabitaw na ay naglisod na tao, nagtulod sa sakyanan, das kalsada, kay napagngan siya, niya, nakita nimo ang una nga mubuswak na sa imo kasing-kasing tabangi. Suway padaplin mo motor at iduot tabangi. Mahuman na nimo padaplin, matabangan nimo na siya, bisan pa dili siya ka-express sa iyang pagpasalamat nga nimo mupadagan ka sa imong sakyanan o mupadayon ka sa imong panaw kung asa ka paingon nga dunay dili matukid nga kalipay nga nimutho sa imong sulod. Tinod? Amen. Ang pagkamakiangayon mao'y tuburan sa kalipay. Amen. Ang pagkamakiangayon nga pagkinabuhi mao'y langit nga gisaad sa Ginoo. Amen. Sura na tagalugod. Pero ang impierno, Brad, Ang dili pagkamakiangayon ang opposite. Kasi kita ka nga naglisod, kung ka bahala ka diha, ngano bitaw ka sakyanan ka gubaon. Dirisi na limo. Tanawa ka ra. napagay ano bang expression yan nga ang impierno ningon sila nga tuan na sa iladon sa kuan nga Lamita. bukal-bukal kuno Asupre. daw nga asupre. Pero di ay sa imong pulong na naana di ay diha. Nanadaan. Kay mo yung magkag impierno gini kinabuhian eh. Oo. Dahil bitaw ito yung sugila na may ano ba ng pamilya na puro gugot kiyang ban ba? Yung talagang Gulong-gulong. magulo yung pamilya, sabi niya. Impierno ang buhay na ito. Impierno. Ibig sabihin yung gulo, yung hindi talagang ano
ba? Kasundo. Hindi harmonize na pamumuhay ay yun ang impyerno. Kita mo tuwa na may igsoon nga human ka mamatay, ilisan ng kaglawas na dili madugta aron itong sa impyerno. Nya moingon ang Ginoo, moingon ingnon kas pastor, ang Ginoong Dios na higugma kanimo sa dili matugkad nga gugma ug dili masupot. Unya tagaan kaglawas Jadi nga dili matun na siya itong sa impyerno. Unya moingon ang pastor, God loves you. Pero kung inaniw na to pag-explain, ang kasakit niya may abot tungod sa gugma sa Ginoo, yung pasakit na pakiramdam, yung pasakit na naramdaman mo natin ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa paraan na dahil sa sakit na nararamdaman, sa sakit na inilagay niya doon, kung hindi tama yung ginawa, ano po yung kanang takot at sakit, mag-arise po sa iyong sarili, ay siyang magtutuwid sa iyo at maging sanhi upang maghanap ka ng paraan upang yung sakit at kahiyan o anuman na hindi talaga magandang mangyayari sa iyo na naramdaman mong hindi tama o hindi mabuti, ay iyong hahanapan ng pamamaraan at maging makita mo ang patas na pamamaraan na siyang tanging daan. Why you lying daan? Dili ang dating daan ang dalan. Pag kinabuhin matao. Dili sa relihiyon, dili sa sekta, dili sa grupo na animo. Amen. So, mingon sila unsa man mo, dili mo relihiyon. Dili mi relihiyon may igsoon, grupo mi sa mga tao nga nagtuon sa kinabuhi espiritual. Amen. Amen. So, dili mi against sa Katoliko, dili mi against sa Protestant, wala mi gikontra nga bisag unsang relihiyon. Ang among gikontra ang dili makatarunganong pagkinabuhi na himo hinuon sa tao sa dihang siya nahimo Diyos. Amen. Dihang nakasulod sa relihiyon. Nahimong way batasan. Tinon, ano man, sa dihang nahimong reliyoso ang tao, ingon pa, obey Elohim rather than man. Unya, Ang asawa, di man mo kuyo. dili man ko kasawa, asa mo kang sunod. At nay amahan, di man mo pare pagkurunan. Ingon pastor, Tino, di mo amahan ang Diyos sa kanya. Bisita lang amahan, instrumento na siya. Ano ang imong ilan ang Tino amahan, asa mo kang sunod. Tangtod nga pagkasulti na himo hinuog kang way batasan. Ang kamo, ako di mo mahal. Atong ipadayon no, diha sa Juan 1, unang Juan 3:3, basahon na to Mason. Nya atong pakayuag idiyan kung ay suon anong nakahimo niya atong mga katigulangan ng mga apostles sa ito aning mga bersikulo. Sa unang Juan 3:3. Ya lang bro. Unang Juan. Grace. Og ang tanan nga nagbaton ni ining paglauma diha kang Kristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga putli si Kristo. Ang putli mo maning balaan. Banal. Banal. Pag mayong kag putli, ang interpretation magud sa tao brother no, pag mayong putli, walay buling. Uy, sala. Ang putli murag ginana bro ba kanang Bawal mag-joke, bawal tanan. bawal tumawa ng malakas, bawal pulisawa, manggaan kag immature tuloy. Kumbaga, lahat ng galaw, dinumero yan. Kailangan, pag tumingin ka na tao, talagang pure ang pananamawag yung para kang may sinasabing iba na. Ay, kasi putli eh. Banal eh. Pure. Mahirap yan Brad na ano ba na
dahil sa ganitong pagtuturo o ganitong katuruan din, hindi naman inaano natin. Marami ang nagkaroon ng bangayan. Kasi yung isa, oy bawal yung suotin. Ba't ka nagsusuot ng pantalon? Hindi yan pwedeng suotin yung pantalon. Hindi pwede magsuot ng t-shirt, hindi magsuot ng ganito, hindi ka pwede magsuot ganito. Ito tumutukoy lamang sa kasuotan. Kasi madalas ngayon, ang kasuotan doon, ang bawat sekta ay talagang, may mga sekta talagang very particular sa kasuotan. Kasi ang kasuotan is a representation kung paano magiging banal. Di ba? Paano ba naman daw? Papasok ka doon sa simbahan, labas lahat ng paano daw magiging magiging dahilan ka pa ng mga banal doon na magkakasala dahil sa iyong kasuotan. Which is yan, sabi nga, ang bawat kasuotan meron daw dapat lugar kung kailan yan isusuot. Pero pag sa simbahan daw, hindi ko namang magsuot na litaw na lahat. Kahit wala nang kabanalan mo. Pero Sabi nga sa meron kung pa kami noon, sorry. Saan ba ako? Naligo kami, naka-long sleeve. Oh, pantalon. bawal malabas yung balat, Brad. Hanggang dito lang, bawal yung sa tuhod, below tuhod lang yung Pwede. pwedeng tupiin yung pantalon. Kasi pag nalagpas, wala na yung pantalon. Kumbaga, Brad, na dahil sa kabanalan, pinangahawakan ngayon ng sabihin na natin na yung binibenta na pamamaraan o sistema. Nang dahil sa kabanalan, maraming nagkaroon ng maraming restriction na walang sapat na sabihin na natin na walang sapat na Sapat na mga magpapaliwanag pa. pagpapaliwanag. Which is, hindi naman tayo disagree sa mga kasuotan dahil sabi nga, nilikha ang kasuotan at yung mga kasuotan na yan ay may kanya-kanyang area or panahon na kaya pwede mo yung suotin. Pero yun nga lang, pinapakialaman talaga ito ng sekta kung paano magsuot, which is hindi naman ako disagree dyan. Mas mainam naman talaga pag pumasok ka sa congregation or sa fellowship na maayos yung damit mo. Amen. Pero wag naman itali. Huwag naman itali. Na- Ayan. Kapag kung ano yung suot mo, yun na yung pagkilala na banal yan. Banal yan. Kasi kung yun ang kasuotan, ang ating basihan, kawawa naman yung Katoliko. Marami sa Katoliko ang matitisod. Saka maraming magsuot ng pabanal-banal pero hindi naman banal. Oo. Brad. Kasi yun sa Katolik, mawala yung kasi karamihan doon, yung mga babae na magsuot, Naka-spaghetti. naka-spaghetti. Short pants. Yung lalaki naka-short pants, yung babae hanggang Yung lalaki, Brad, nakasuot ng pambabae. yun. Yun pa kung yung kasuotan ang basihan. Basihan. Patay tanan to mga tigulangan sa una kay nagpahagran gusto ba lang. Wala na. Yung mga katutubo Ako pa na itong debate ginan eh. Kaya may soon kung ang basihan may soon ka ng pagbahag mo didiling na pagkabalaan. Okay. Ato mga katigulangan yung gibahag rin taon to may soon to mga super ato mga hero dres Pilipinas. Mainyo yung mahukman nga way pagkabalaan. Sakto ba may soon ato? Musikil man kita, Brad. Sakto ba ni nga tong praktikal nga panlantaw may soon? Kung ang pagpamiste yung pananamit may basihan sa kabanalan, Lagi kitang nuno natin, Brad. kawawa yung mga ninuno na pinagtanggol tayo noon na nakabahag lang yun. Tama po ba? Walang hindi banal yung mga tao.
may kabanalan. Kung ipipilit na yung pananamit at ipapako na yun yung identification para ikilalanin banal ang isang tao mananampalataya, ay magiging katawa-tawa po ang kalalabasan ng ating i-aanalisa. Dahil yung ating Amen. mga ninuno ay magiging questionable yung kanilang ginagawang kabutihan dahil lang sa kanilang bahag. Bahag. Eh, paano yung gupit brand na hindi natapos? Isa pa itong Nabutan ng brand out. nabita to ilang tubig, may tuda na bro. Ah. Sabi nila, yung kabanalan daw ay sa pananamit. Nagdamit naman tayo ng mayos, di ba? Kung mababasa sa Biblia na yung kabanalan ay isa ito, Ah. ito'y talagang nababasa, no? Pero ganito yan mga kapatid, nagdepende kasi yan sa purpose. Amen. Kung nag-long sleeve ka, sunod ka talaga sa kanang sabi nating itinuturo sa description na ibinigay ng yung sekta para kilalanin kang Dress banal. code, brad. Dress code, no, na itinuro ng iyong sekta or ng iyong religion para lang kilalanin kang banal, doon ka nagkakamali. Dahil yung purpose yung purpose ang kailangang ating idalisay. Kung ba't yan ang isusuot mo. So, yung suot ay yun yung panlabas na refleksyon ng iyong panloob na katangian. Tama. So, kung mayroon kang kailangang i-ayos at maging banal, dahil ang tao ay spiritual na nasa physical na journey, unahin po natin yung panloob Amen. at susunod yung panlabas. So hindi tayo kontra sa nagtuturo na kailangan magsamba naka-long sleeve, hindi tayo kontra, Ande. tama po 'yon. Ang lilinawin ko lang natin is unahin po natin kay mahaba yung buhok, mahaba yung palda, sabi, yung mga tao yan, mahaba buhok, mahaba palda, mahaba damit, mahaba dila din. Okay, makira, tabian pang number 1, may silingan. Di ba? Na yung mga inana. Kunya, kasagaran sa mga tao, madalas sa ganyang tao, nakakagawa sa ibinigay na dress code o itinuro na pamamaraan ng sekta, Brother Renson, ay mataas yung tingin niya sa sarili niya. Kasi sa akala niya, nagawa ko eh. Uy, nagawa ko. So, nagawa ko to. Gandang ramis ko, talagang mahaba. Nagawa ko yung utos ng Diyos. Nagawa ko yung utos kasi ang pagkakaintindi ng tao kung ano yung itinuro ng head ng iyong sekta, yun yung galing sa Diyos. Di ba? At yun na yung susundin mong pamumuhay dahil yun yung kabanalan dahil ang nakakaalam sa pamumuhay na may kabanalan ay ang iyong leader. Sa atin po, itinuturo po natin dito yung intention. Amen. Yung intention. Intention yung kailangan nating klaro. Klaro. Intention. Bakit ka pumunta sa Sabat? Bakit mo gagawin ito? Kasi uulitin natin, mga kapatid, sa ginagawa ng Torah community, bakit may isinasagawang pagtitipon, wala po tayong maibibigay na pangako na maging makukuha nyo habang kayo ay nasa Sabbath day. Kung pupunta ka sa Sabbath day o pag-iisa ka sa Torah community, wala kang makukuha. Sisiguraduhin ko wala kang makukuha. Walang benepisyong makukuha. Ngunit kung ating aaralin ang ating sarili every Sabbath habang ginagawa po natin ang ganitong pag-uusisa, may mawawala. Amen. Sa Sabbath day o sa ginawa ng Torah community, wala kang makukuha. Walang makukuhang benefit. Benepisyo. Zero benefits. Huwag ka nang pumunta, walang benepisyo. Huwag ka nang kumanta. Huwag ka nang kumanta, huwag ka nang magsabat, huwag ka nang magpista, walang benepisyo yan. Zero benefits. Nilinawin ko yan. Wala kang makukuha, pero may mawawala. Bakit? Lahat ng kabutihan o lahat ng pagpapala ay destination yan natin. Yung tayo ay nandito, ginawa ng Panginoon, para sa atin yan. Hindi yan nakonekta sa atin dahil nagkaroon tayo ng ibang pagkatao. Wala.
nagkaroon tayo ng pagkakamali ng paggamit sa mga pag-ugaling ipinagkatiwala sa atin. At yun ang naging hindrance dahil hindi tayo namuhay ng kabanalan at yun ang naging hindrance na hindi nakarating yung sinasabi natin pagpapala na kung tayo ay pupunta sa simbahan, maka-bow down tayo para yung pagpapala na yan ay dumating sa atin. Di ba po? Tama. Tingnan mo, may mga taong hindi nagsamba, ba't pinagpala? Hindi nagsamba, nakagraduate. Hindi nakakilala sa tunay na pangalan. Oh, hindi nakakilas tunay na pangalan, nakagraduate. Ganda na sa Nakakuha ng magandang opportunity sa buhay. Tapos ikaw, every Sabbath, every Bible study, Maraming opportunity na iwan. every fasting, Andun, nandun. Pero wala wala kang nakuha. dahil Dahil mali yung konsepto ng taong pagkakaunawa ng tao na siya pupunta sa simbahan para makakuha ng pagpapala. Ang pagpupunta po natin sa bawat gathering sa isinasagawa ng Torah community, alisin ang hindrance sa mga pagpapala na para talaga sa tao. Amen. Deserve sa atin yung pagpapala. Para sa atin yan. So alisin, kaya tayo nag-aaral ng Torah, kaya tayo nag-aaral ng mga ganitong pag-uusap upang alisin yun. Alala ko yung teaching ng Buddha, ni Buddha. Sabi, tinanong si Buddha ng isang estudyante na bumisita sa kanya, bro. Kung sa kuno benepisyo sa meditation? For 3 hours, hindi ka gumalaw, nakaupo ka lang dyan, 1 hour, 40 minutes, 20 minutes, nakaupo. Anong benepisyo? Tinanong siya, anong benepisyo sa meditation? Simple to, sagot ni Buddha. Sabi niya, ha? Kaupo ka dyan, wala kang ginagawa. 1 hour, 2 hours, wala kang benepisyo. Hindi siya wala. Wala benepisyo, may mawawala. So, ibig sabihin na unawaan ni Buddha sa kinakita sa kanyang itinuro na ang lahat ng magagandang mangyayari ay para sa atin yan. Hindi nga lang dumating dahil nagkaroon tayo ng sariling pamamaraan which is hindi banal na pamamaraan. Amin po ba? Kumbaga, kung ating titingnan, turo ni Messiah, sabi niya, huwag niyong alalahanin. Seek ye first the kingdom. Hanapin ang kaharian at ang kanyang pagkamatuwid at ang lahat ng bagay ay idadagdag. So, mga kapatid, ang ating intention ang kailangan na maging dalisay sa bawat gawain at yun yung kabanalan. Tuloy po natin mga kapatid, no? 1 Timoteo chapter 3 verse 9. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot, sa gipadayag, nga kamatuoran sa pagtuo, inubanan sa putli na konsensya. Putli ka konsensya o paghupot sa kamatuoran. Ang kamatuoran, yung katotohanan na kailangang panghawakan ng tao is yung alamin ang ating nativity. Amen. Hindi alamin yung ilang anak ni Abraham. Hindi yun mali, bonus na yun na dapat din natin, kailangan din natin matutunan. Pero yung katotohanan na dapat panghawakan ng tao is alamin ang kanyang nativity. Yun po yung ibig sabihin. Kasi pag alam natin ito, tayo po ay nakasakay sa sistemang perfecto. Napaka-high-tech na sistema, tayo po ay nainlagay dito. At kailangan po natin pag-aralan dahil kung hindi natin ito pag-aralan, parang nagmamayari tayo ng napaka-high-tech na cellphone na ang alam natin ay tumawag lang at mag-text. Kung saan nagagawa naman ito ng mumurahing cellphone. Pero napaka-high-tech yung cellphone mo. Pero ang alam mo, kahit yun lang yung alam mo eh. Kumbaga, napakarami mong napaka-high-tech ng iyong sasakyan, ngunit hindi mo naman alam paano patatakbuhin. Parang yung kasabihan ni Teresa, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating Sa parol. So, ayan. Kaya pala nasabi ni Rizal yun, hindi Malalim. pala yun, hindi lang yung kultura bilang Pilipino. Kung titingnan natin yun, yung kultura bilang tao. Kung ano yung pagkadisenyo sa Genesis 1:26, kung ano yung pagkadisenyo mo, doon ka balikan mo yun. Kasi pag nabalikan mo yung sinasabing manual
Lahat na may manual eh. Lahat ka ng gamit may manual. So, para magiging perfect ang takbo ng gamit, kailangan yung manual. So, katulad din sa atin, yung activity, yun ang pinaka-manual natin na kailangan nating alamin para nang sa ganon, mapapabuti ngayon ang kalagayan ng tao dahil ang ginawa natin, ibang manual na, lumikha tayo ng sarili nating manual at yun ang ginagamit at ang naging resulta ay hindi na-accumulate yung perfect na pagtakbo o paggawa o paggamit ng sistema bilang tao. Na ang manual nga gigamit ni noon mo ay nakababang sa mga para gid unta nato. Kay makakon magud ang Dios nga niingon ang akong plano para nimo magmadawgon. Jeremiah. Ang akong plano nimo para sa imo, para sa tao ay mo prosperous. Ya karon prosperous bagod kay mo magkaasa mo ning Dios balang kasulatan nga ang plano niya nimo tag madawgon nga puro ni kasakit at kinabuhi sa kalibutan. Amin ba? Kaya nga, laking tanong ko yan dati, bro. Sabi ko, sa dami-daming tao na magiging magulang ko, bakit ito pa yung magulang ko? Tapos nabasa ko na, for I know the plans for you, not to harm you. Tapos wala akong tatay, wala akong nanay. Ano yun? Naglulukuhan ba tayo dito? Kasi nung pumasok ko sa Bible school, sabi dito, my plans for you is not to harm you but to prosper you. Sabi ko, tinitingnan ko yung environment. May mga anak nagkakaroon ng silver spoon sila dahil yung mga magulang ay maayos yung mga magulang, maganda yung credential or reputation ng magulang. Tapos sabi, tiningnan ko yung sarili ko langya. Si David, dinami-dami pwede ko maging magulang. Bakit ito pa yung nagiging magulang ko? Tapos sabi niya, harm you. Ano not to harm you? Ito pabirang pating, isang lingon ko lang nito eh. Pero yung kinalalagyan ko talaga, hindi naman masasabi kong nasa state of harmful ano ko. Pero yung harm doon is yung torture ko ba na anong nagawa ko, bakit dumating ako sa ganitong puntong buhay na wala akong magulang. Yung gano'n na harm, hindi yung harm dahil strict yung nag-alaga sa akin, yung guardians ko, hindi yung gano'n na harm. Yung harm is yung kinalalagyan ko ba na emotional pan. Hindi ko talaga hindi ko talaga matimbang o hindi ko talaga ma-even yung sitwasyon ko na not to harm you, pero yung kinalalagyan ko may mali yata dito. Inani mo ko na sa usa ka kumpanya pag nag-establish ang bagong nag-open siya bago ba ito pa yung ka-expand niya yun na ito nagka-trouble ang area nagka-trouble to dito na area magpadana siya dito sa consulting area sa iyang special employee di-calibre niya pinaputan ka dito kay di-calibre kang employee di-calibre kang employee sa Ginoo. Ibig niya, maana ka, question ka, nganong sa kadaghan-daghan tao, nganong sa kadaghan sitwasyon sa kalibutan, nganong pobre man ko? Oo. Totoo yan. Lumanggan, maniud to lang kag puto, inagkahapon, niud to ginong manihapog, dungag bulanghoy, ugma, mamahog lubi. Ikaw na din ni maayo, kaligin na buhian eh. Kabuhi unta. So, yung mga panit pagkabot, bro. Karon na ko nasabtan Brother Bong na gipadala data sa Ginoo tatagsa-tagsa nato ka sitwasyon. Kung lisod na tungod kay di kalibre ka na empleyado. Gi-deploy ka na sa Ginoo tungod kay di kalibre ka na empleyado. Ayun pala yun. Amen. Amen. So lain ko nagpadala ng nag-trouble na nga area, ikay manager pagpadala ka dito Walang alam. alamya nga empleyado di mo mosamot na. So, kaning sumala pa sa kanta ni Brother Winnie, no? Sa awit ni Brother Winnie compose sabi niya,
itong katawan ay hindi ang totoong tao. Amen. Ako'y ginawa mo ayon sa waris mo. Amen. Ibig sabihin, nandito tayo, workplace man to ng Ginoo, Ah. tanaman man to ng Panginoon. Okay na. So, pinadala ka dito kasi may problema ang sitwasyon dito. Pinadala ka para ayusin. Amen. Kaya nung namulat ka sa ganyang sitwasyon, di ka libreng, ngayon mo Yun pala alam, yun. di ka libreng empleyado ka ng Panginoon para isitol, para ayusin. May, kung sa, kuwan pa, sa manager pang terminal, dako ko pagsalin mo. Kasi, sabi ko nga, may share ko lang ng konti ano. Dahil talagang suntok talaga sa buwan yung bang regrets or yung blaming ko sa Panginoon ba na kung kay Claroy? Yung ganun ba? Pero nung tumakbo yung panahon, tiningnan ko yung sarili ko, sabi ko, wala naman itong kwentang buhay. Bang ganun, sabi ko, kung ikumpara ako sa yung value or worth, sabi ko kahit piso hindi kayang tapatan yung buhay ko kasi talagang tinignan ko talagang parang wala talaga, worthless. Kasi ang ramdam ko para akong itinapon lang. Talagang gano'n naman yung nangyari, para ako tinapon ng magulang. Ang napakaganda lang is tinapon ako ng mama ko doon sa parents niya. So yung nag-alaga ko yung lolo at lula ko. So pero ramdam ko pa rin yung nabubuhay ka na wala yung magulang mo na kumbaga may problema ko noon, wala akong mapagsabihan. Sa Tagalog pa, nangungulila. Nangungulila, ayan. Wala na, wala. Ganun. Umabot sa punto yung pag ano mo sa sarili na ano yung sinilip ba? Oh, yan. Yun talaga rin. Talagang, Anong purpose? Bakit ako sinilip? yun ang maraming, yung bang parang sasabo yung ulo ko. Bakit pa ako sinilang? 42 ka tuig. Pwede ilan mo ron? 42. 42, so, sakto mo. 40 ka tuig, karoon ka kay Balo, di ka libreng empleyado pag padala ng Ginoo. Ngunit, ayan Brad. So, tumakbo yung panahon. Sabi ko, wala na nga kwentang buhay ko. Aayusin ko to. Ayun. Sabi ko, sinubukan ko yung inom. Kasi curious ako ba? Kasi yung lolo ko talagang hindi yan bababa yung araw pag hindi yan nakainom. Parang ganon. Ganon yung buhay niya. Sinubukan ko. Walang kwenta. Sinubukan ko manigirilyo. Walang kwenta. May nag-alok sa akin ng drugs. Sabi ko, hindi pwede yan. Oo yan. Bawal yan. Talagang hindi ko talaga sinubukan mag-drugs. At dumating talaga sa punto na sabi ko, hindi pwedeng ilagay ko ang sarili ko sa lugmok na lugmok. Kasi lugmok na nga yung kinalalagyan ko tapos iaano ko pa sa lugmok na estado. Ano pang saysay? At ayun, nagbunga yun, Brad. Nagbunga yan, sabi ng Decision. nagbunga yan, sabi ng yung mga matatanda, sabi niya, nagiging proud sila sa akin, sabi niya, na buti daw ako kahit ganun yung status ng pagkatao ko, hindi ko ba inimudmud yung sarili ko sa kahihiyan na sabi lang, buti ka pa Ano mo na itaguyod mo yung sarili mo. Sabi ko, wala na ako kwenta. Paano maglasinggero na ako, magiging addict pa ako, magiging lahat na lang bisyo, pwede kong pasukan Wala namang kwenta Ikaw libreng empleyado ka. Yun na pala yun. Kaya, inaani mo Gold Bridge kinanglan mo ilugar imong pagulingon sa lugar na adto jud ka. Okay. Nato sugilano na ba na rin zone nga usa ka anak gibingdan siya sa usa ka bata gibingdan siya lulo o kanang antik jud kayo nga butang ba. Pero iyang tungod kay antik kayo isugo siya sa iyang lulo nga ipa-check na to sa phone shop. O ipa-check ba? Pero iyang Priest. ipa-press niya. Priest niya. Iyang ipakuan pilay value kay antik na jud kay to sa ilang mga katigulangan pa ba. So gidala sa bata ngadto sa phone shop pero dili pa antay siya ang lulo. Ay yung nano lang ipakuan pila ni value kay karaan na. So bato sa phone shop. No, di man ni gold. Gidala na po niya laing lugar. Di man gyapon. Wa pa jud value. So ningon niya ang lulo. Dala sa kana museum. Pagdala sa museum,
dito gisulti ang balyo dakukan gingan siya ni pangita ang lugar di angay dito pa tibuan ang kan kay kung masayop gud ta maigsoon pag ila sa atong nativity atong gadto atong kaugalingon sa dili lugar nga angay nato lintag i-deploy sa Ginoo i-deploy ta ba iyado na mga Ginoo ang tanang tao kung masayop kag dala sa imong kaugalingon ngadto sa lugar din wala ka gibutang para sa imuha ba wala kay dati so kinahanglan ilo na to tong kaugalingon aron mabutangan og saktong gali Tagalog ba? di ko pa ang Tagalog Continue tayo sa 2 Peter chapter 1 verse 4 Niining paagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon og dakong mga gasa nga iyang gisaad. Aron nga pinaagi sa maong mga gasa makalikay kamo sa makadaot nga mga kailigbon sa kalibutan og makaambit sa Dios nung kinaiya. gasa o katong nga gasa gihatag sa Ginoo dili na to mailhan kundi na to suhiro na to suhiro to kaugalingon hindi natin makikilala yung gift ng Panginoon sa atin kung hindi natin usisahin ang ating sarili so kailangan po nating alamin kung ano yung ating sarili anong uri tayo nabitay gingon nga ayaw pangita og trabaho pangitaa o unsa ang imong mahimo aron sa imong paghimo mao'y imong trabaho. Okay? So, kay kaning mabatunan ning Dios nung kinaiya mao man ning pag kinabuhing makiangayon. So, ato'y padayon sa unang Timoteo 1:5 mga igsoon. First Timothy. Unang Timoteo. First Timothy 1:5 Ang tuyo niining maong pahimangno mao napagbaton kamo gugma gikan sa usa ka putli nga kasing-kasing og magbaton usab kamo malinis nga konsensya og tinuod nga pagtuo. Putli nga kasing-kasing Kasi malinis. at malinis na konsensya. So, yung pure na hangarin Pure. at yung Desire. konsensya na malinis, hindi yun nakakamit mga kapatid kung wala po tayong clarity sa every plan, every decision making. Ngayon bitaw sila nga kanang putli man akong intensyon. Di ko mutuo kung hindi ako naniniwala na sabihin mo pure yung intention mo kung wala kang isinasagawang analysis sa every decision making na iyong gagawin. Kailangan magdesisyon ka na nagtanaw na sa dalawang possibilities upang kung maranasan mo yung negative ay nakakapaghanda ka na ito'y talaga normal na yung maranasan. Kung may pure intention ka, anuman ang iyong marinig na batikos sa iyong ginagawa, hindi yan tatalab sa iyo. Walang epekto. Sabihin man nila, ni klaro tawanan, way klaro baruganan, di na makapatandog nimo. Ang ilhanan mga igsoon, tagaan mahatag kong tips pareha para sa kada usa. Ang ilhanan sa imong kaugalingon nga walay klarong tin-aw nga kasing-kasing kung sa dihang i-critics ka di ka katong. Once bation pagaling nimo ang kahasol o kahangawa samtang dunay magsaway sa imong gibuhat, wala pay tin-aw nga katuyuan nga imong nasabtan sa imong gihimo. Pero kung putli ang imong intensyon sa imong gihimo, nganlan pa kag buang, nganlan pa kag dimao, bisan unsay isaway sa tawo sa imo, tungod kay ikaw nakahibalo sa tin-aw nga katuyuan sa imong gihimo, dili na makapatandog di sa gamay sa imo. Amen ba? Amen. Pareha na sa kong giingon, brother. Gaya na sinabi ko ba na nagkaroon ka ng relorado.
Pero ang tiningnan ng kapitbahay, yung katayuan mo mahirap ka ba? Eh, may posible naman makakabili ka ng rado. Kasi mahirap ka lang. Pero alam mo, rado yung primo mo. Nung sinabi ng mga kapitbahay na, ay, sige yan. Magagalit ka ba? Makikipagdebate ka ba? Kung tamang at intelligence ka na tao ba, makikipagdebate ka ba? Anong purpose? Kung maniniwala sila, sa'yo pa rin yun. Kung hindi sila maniniwala, sa'yo pa rin yun. Di mo ba? Wala naman. Ang gagawin mo is linawin mo ang kinatatayuan mong daan, pamamaraan, kung saan ka ngayon. So, yan yung point, mga kapatid. Parte sa mga kasaypanan, kaya mo may diskutan din Pablo, no? Kung kining-kinati mo ang chapter, parte sa kasaypanan nga nahimo, dunay mo batikos. Ingnon ka nga, maniklaro tawana. Sama ning magtiayon ba? Kani magtiayon, namang giniaway-away. Mag-ingon din nga, iuli ka, di na ko ganahan ni mo. Isa nag-away, grabe, batiag mga istorya, oy. Sus, kaway di ayaw ni mo, may pag-nuandagan ng istorya ba? Nag-asawa, nag-uyab ka, kaya istorya, bati kayo. Pagkaugma, labing kayo. Mamaw. Nainana nga sitwasyon, di na malikayan, ano man. Delete ako marin. Nainana dyan yung sitwasyon. So nga nung natambalan man tong sa kadali raman nalimtan, ba ganun lang kadali na nalimutan yung kahapon ng mga sinasabi. Bakit kasi may pag-amin na. Na pagkakamali. Kaya Amen. ba? Amen. Tama. Di ba? Ang punto lang ni Bro Roy is lahat po ng relasyon darating ang punto na mag-aaway. Pero hindi ibig sabihin dahil nag-aaway, ipagpatuloy. Katulad last na Sabado na pag-usapan natin. Ang madalas kasi ginagawa, pag mayroong sakit, ginawa ng tao, dinadagdagan, hindi ginagamot. Ganon din yan sa atin. Sa may asawa o may boyfriend, girlfriend, mga ganon. Na pag mayroong alitan, gamutin. Hindi tantarin. Ang madalas kasi ginagawa ng sa couples ay may tampuhan, dadagdagan yung sitwasyon. Tapos yung 19 kupong-kupong pa na sinabi noon, ibabalik, bubuhayin, huhukayin doon sa Baul pinila. 6 feet under ba? Ito yung sinabi mo. Oy, ilatag sa harapan. Ito pa yung sinabi mo. Tagal na yun eh. 2010 pa yun eh. Eh po ba? May mga ganon. Sa halip na dumating yung grasya, na-disgrasya patuloy. Kasi hindi ginamot. Ganon ba, Brad? So ang ano po natin is marunong tayo mag-respond sa Yan. grasya. Marunong tayong mag-handle sa grasya. Yung grasya, yung sakit na pakiramdam. So once mag-arise yun sa atin, dapat responsible tayo nun. Pag mag-arise yung sakit, ibig sabihin, nasugatan ka. Emotionally o spiritually, mas may sugat. Gamutin mo. Kaso dinudugsak mo. Dapat yung ano bro, yung alamin mo kung ano yung bang root o cause Ng sugat. ng sakit. Yan. Kasi Para malaman. merong pang ano yan, Panglunas. panglunas. Kasi kung yung sakit lang, meron namang gamot dyan. Iinom ka lang ng mga pain reliever. Deliver. Mawala yun. Pero Hindi yung na gagamot. cause ng sakit, Balik yan. balik-balik yun. Hindi. Magbalik-balik yun. Kasi hindi mo naman nagamot yung sanhi ng Dapat bunutin yung ugat. Yun. So, yung tanggalin mo talaga yung Bawal yung banid-banid lang, Brad. bawal yun. Talagang gamot talaga yun. Gamot talaga. kumbaga, Pang paano ba? hindi remedy. Oo. Hindi remedy ang i-apply, kundi Total cure. healing. Healing. Yung healing talaga na yung mga doktor, yung sabi ng mga doktor, hindi kami magpapagaling. Okay? Kasi na-experience yung sa mga doktor,
ginawa na nila yung Alam nila. nila. Pero yung healing, yun ang sinasabi Nasa Diyos. nasa Diyos na daw. Yung, kasi yun ang madalas na sabihin sa doktor, milagro na lang daw. Milagro na lang eh. So, hindi talaga sila ang nagpapagaling. So, ang ginagawa nila, yun lang remedy lang na matanggal yung sakit, yung kirot. Pero sa buod yun, dapat talaga yung sarili mo na ikaw yung magtanggal sa kung ano man yung kirot na nagdarama mo o ano yung mga kamalian na nagawa. Yun ang gawan mo ng paraan na maituwid. Baga, sa sitwasyon ng tao, ang Diyos ay mapagbigay. Sabi na, ang Diyos nang magpapagaling. Kaya ba ibigay ng Diyos? Kaya. Pagbigay man. Pagbigay. Ang paano, ang tanong is paano makuha ng tao yung ibibigay ng Diyos. Yun. So sa ating paggamit ng ating capacity at pagbalanse ng ating kakayahan ay magkakaroon tayo ng mensahe mula sa Diyos, mula sa sistema. Yan po ang ating nakita ng mga kapatid. Tuloy po natin sa Sicaraya 13 verse 2. Mga huling verse yata to. Huli. Atras. Sige, Amerikano yan. Pwede. Susunod. 13 verse 13. Verse 2. Alright. Si kay Zacarias 13 verse 2. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan og niadto unyang adlaw wagtangon ko ang ngalan sa mga Diyos sa nason aron dili nagayud sila hinumduman. Hinginlan ko usab ang mga propeta ug ang daotang espiritu. Okay. Sa ibang version, ang sabi dyan, aalisin yung mga Diyos-Diyusan sa lupa. Yung lupa po na tinutukoy dito is yung ating katawan. At yung sinabing mga propeta, yun po yung mga maling projection na nasa bawat isa sa atin. At mangyayari po yan pag tayo po ay namumuhay ng patas at makatarungan. Amen. Pag tayo po ay namuhay ng may kabanalan, may pagtanggap sa pagkakamali at pagtuwid nito, ay mangyari pong may isagawa yan ng puwersa. At hindi po yan parang magic na darating yung panahon na pamatyo ng mga bulaang kupita kanong giingon diha o kanang dili na inana mga igso no kundi sa diyang magkinabuhi ang tao nga matarong kanang iyang lawas mo iyang yuta. Amen. Kada usa nato maigsoon nagbaton og katungdanan nga pinialan sa garden sa Eden. Amen. Kaya ang garden sa Eden maigsoon kining atong kaugalingong lawas. Amen. Dinhi tagi papuyo. Diha na nindaan sa dihang nakamatnon tag panimuot. Kanus amo nakamatnon ba mo panimuot? 1 month old na mo? 1 month old pa lang nakamatnon na bang panimuot? Wala no. Nakamatnon yung tao pamuot sa dihang ang tao nagedad og 5. So sa dihang nakamatnon kag pamuot naa kaning lawasa. So gibutang ka sa Ginoo aning lawasa aron ka mahimong pinialan. Amen. Busa, mga igsoon, atong himuon, kunin po natin yung ating pangangailangan sa loob ng ating katawan. Amen. Dito natin makukuha ang lahat ng pangangailangan. Huwag nating gamitin ang ating katawan upang kunin ang pangangailangan.
kunin natin ang ating pangangailangan sa loob ng katawang ito. Expand mo nga, Brad. Ngunit huwag natin gamitin ang ating katawan para kunin ang ating pangangailangan. Kaya ang mahitabo manggod mga igsoon, kung atong gamito ng atong lawas para kung kabuto na itong panginahanglanon, wala na tabusibo sa plano sa Ginoo. Amen. Pero kung kuhaon nato ang panginahanglanon diri sulod sa atong lawas, isibo tas pamaagi sa Ginoo kay tungod kita espirituhanon nga binuhat nga gibutang sa pisikal nga kahimtang aron mo sinati sa kinabuhi. Amen. So, sa sunod-sunod nga mga bersikulo hantod sa katapusan, gitinaw din ni Pablo mga igsoon, tambag niya ang kanyang payo sa mga mananampalataya sa Corinthians na kailangang magsisi. Kailangang itama ang pagkakamali. Yan po ang buod sa buong chapter 7. Na kung saan ating na-expound kanina sa mga verses na kailangan po nating itama ang pagkakamali at yun po ang kabanalan. At yan din po ang kanyang sinabi dyan sa mga mananampalataya na kung saan may sinabi sa dyan na hindi ko isinulat ang sulat, hindi ko ginawa ang sulat na ito upang kayo saktan. Kung nasaktan man kayo sa sinulat kong ito, sabi niya, upang kayo ay dadako sa makadiyos na pagsisisi. So, mga kapatid, nangyari na nagkaganyan ang Corinthians dahil sa konsepto na pangunawa na kinatatayuan ni Pablo na ang grasya, yun yung sakit na pakiramdam at takot at yung pagkakabanalan ay yung pong pagtanggap sa mali kung saan sinabi niya tayo yung namuhay na ng banal at alam po natin sa buong Corinthians, nakita po natin, na-analyze po natin dyan na nagkakamali po ang Assemblea ng Corinthians at sinabi pa rin ang Pablo na banal. At sa pamamagitan ng kanyang ipayong na tanggapin ang aral at ituwid ang mga pagkakamali, dito po natin nauunawaan na ang kabanalan na ating nakikita at nauunawaan ngayon ay hindi magkaiba sa naituro ni Apostol Pablo sa Corinthians. Dahil, ulitin ko mga kapatid, ang pagkakaintindi ng kabanalan na ating naintindihan noon na hindi nagkakamali at ngayon po ay pinuproseso pa yung kabanalan. Kaya nasa reliyon ng mga tao. Tayo po mga kapatid ay inaalam natin ang kabanalan, hindi po tayo nagproseso sa kabanalan. Inaalam natin ang kabanalan kung ano ito at kapag ating nalaman ang kabanalan pala ay pagsisisi, pagtutuwid sa pagkakamali, gawin po natin at sa paraang iyon, hindi po mahirap gawin ang mamuhay ng may kabanalan. Amen. Dali na kayo. Sayop ka, himuha ngayon sakto. Amen. Kunya, Handang tanggapin hanggang tanggapin, pagkakamali tama po. at ituwid ang tama. Maling nagawa. So, Maling nagawa. inaanay mga igsoon, kung nasayop ka, dawata. Kunya, namay ka ng resistance mo kagalingon, Pagpatya. himuay igsoon og paagi nga imong kanang ma-manage. Dili man gina siya mawala. Kana bitaw makadungog kag sakit nga istorya, may insulto ka, dili na mawa kasakitan ka, lami sa kang ibaw. Ingon pa sa pagtulunan natong natun-an may igsoon no, Dres Biblia, ingon pa ang pulong gamhanan. Duhay epekto sa gahom, sakit o kalipay. Pwede ta na himuon ang sakit blessing o ang kalipay blessing naman nandaan. Bisan ang sakit nga ihatag sa isig katawo nga nagagikan siya ang baba, pinagi sa pulong nga iyang giluwatan nga pagpanginsulto dali mo pwede nimo himuong blessing. Blessing. Amen po ba? Pwede na nimo himuong blessing sa paagi may igsoon nga imong tambalan ang sakit nga iyang giluwat. Nganong nasakitan ka, imong susihon sama si ni Brother Bong tanawa nganong nasakitan ka. Pasinasa ka. Amen. So, kung gusto kang mubaos, dili bawal ang mubaos ug storya. Pero sa usa ka paagi may igsoon, kanunay kuning isubli-subli. Putlia ang imong intensyon samtang musulti ka. Dili bawal sa atoa nga musulti baos sa imong kaistorya nga nagpasakit sa imuha. Pero kung mustorya ka nga ang imong intensyon para mupasakit lang pud niya, paghilom na lang. Pero kung mo istorya ka aron siya makaton, kung aron siya masayod unsa ang matarong, putli ang imong intensyon. Tigunaya ang imong tinguha ka kana gyud nga gusto ka nga makaton siya o makaibaw sa unsay pagkamatarong. Siguro agyod nga maunay
sukaranan sa imong kasing-kasing samtang imong luwatan ang mga pulong nga musulti kaniya. Amen ba? Amen. Kay saan nga pagi mahimong gamhanan ang pulong. Amen. Kay kung dili gani, mukos na siya og kasakit kung may undang nga pulong. Example na may igsoon, dunay tao nga istrikto nga effective. Dunay tao nga istrikto nga makalagot. Mm. Naka-experience man na? Nay tao nga istrikto makalagot. Mm. Nay tao nga istrikto nga mugin og respect. Oh. Naapoy tao nga kanang makighalubilo nga maging ka way klaro paling-paling way baruganan. Naapoy tao nga makighalubilo sa tanan nga makayong ka maayo kayong tao. Ngano man sa ilang paghimo nagsukad sa putli katapatan. Amen. Muhimo kag pagdapi o pakighalubilo sa tanang tao sa paagi sa putli nga katuyuan mahimong gamhanan ang mong pamaagi. Amen. Ug muhimo kang pagtubag sa imong katunggali, sa imong kaistorya, bisag sakit o nga pulong pero imong naputli ang imong intensyon ngano to imong isulti, mahimo tong gamhanan ug mahimo siyang matudluan. Pero kung di nimo maputli, tambag na ko paghilom na lang. Kaya ang imong unyang himuong luwatan nga pulong mao ni mahimong hukom sa imong kaugalingon. Amen. Amen ba? So mo na pinakapagtulunan may iso, dili bawal na to nga musulti ta against unsay gisulti sa to. Mo na nga dunay paghalad. Kung kaya nimo muhalad og tupa, pag-ugali man niya, kaisog ang pagpabilin sa pagkamatarong. Kung kaya nimo maghalad og kanding, kana nga pamatasan ni halad, ibalanse imong kaugalingon. Kung kaya nimo nga kanang masturya lang siya diha bisag unsa, pasakitan ka bisag unsa niya, kaya nimo pakahilom, bamatasan sa salampati imong gihalad iso. Pero kung di nimo kaya, bali ang liog sa asno. Lakaw og pahawa diha kay mo niya nay makaangin sa imong paghimo o dili maayo. Una sa imong kaugalingon ug mukaylap ni ngadto sa imong pamilya. That's right. Amen. Amen. So mo nay kahulugan sa mga halad nga hayop o mo nay purpose nganong dunay kinabuhing pagkabalaan. Daghang salamat mga igsoon og maayong hapon, happy Sabat sa atong tanan. Shalom alaikum. Okay. Oh.